quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang, nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang, nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon. Andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. May mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila nun dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Thank you. Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Nakikita nyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun Kaya pinagtatakang ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Hala, nauwi tayo sa walk out. Ay, yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung aligasyon nyo na no election sa 2028? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano
ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon. Hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si Arlie ng Manila Times, baka may tanong ha. Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusob ng Senado nung May 13, nag-iintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kami lahat doon. Nagka-caucus kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami. Alas 7 na. Nandun pa ka rin. Nagtatambay kami. Paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos, yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So, medyo maayos yun. Sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, 4 kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon. Todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin. Kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri Gibb, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya't eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo. Separation. 3 separate, distinct and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino. Pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun?
Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Ma'am, Senator, meron mga nagbalita dito nakaraan na si Mayor Maguilo ay naitalaga bilang undersecretary ng DILG. Ito pinangalanan ito dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na involved sa drug, no, sa drug business. Ano ang nakikita niyo po rito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang Dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-up. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Saan na po yung napag-uusapan ng majority since lagi niyo po sinasabi na dapat mabalik din yung bilang ng Senado? Ano po napag-uusapan niyo sa majority para mga possible po na hakbang niyo para magawa po? Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So, ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So, yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Sen, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi. At hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader? At kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader, aminin ko na. Matrabaho
At ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Senator, masyado nang mainit yung Senado dulot ng matinding division. May suggestion o pahayag po si Senador Pantino Lacson na ang makakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Anong take po nito, Senador? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 isa, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Saan may mga kinakausap daw po sa according sa mga ilang senators? May alam po ba kayo? Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami, kasi noon, hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin, nung naging Senate President siya, wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Sen, normal ba yun? Magbalik yung alas 5 ng hapon. Usually, di ba ang session alas 3 ng hapon? Alas 5 ang sinabi. Meron kasing darating na foreign visitor. Ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi number 1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan natin kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen, sa Lunes? Inaasahan ng tao ba? Babalik sa session. Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? Sa Senado. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Oh, Magandang umaga po, Senator. Tungkol po doon sa isang membro ng Sergeant at Arms po ng Senado na ginumpog ng NBI, ano na pong aksyon ng Senado ang ginawa po? at isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigasyon tungkol sa Senate siege at ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 13 nagsiklaban na eh. Nagumpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Papaakyat at duguan siyang dumating sa plenaryo. Dugo-dugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang osaan namin, hinahawi lang sila na huwag papasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan.
Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Huwag muna kayo papasok. Tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubugbog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga, nakatakas eh. Pero napilitan kami, padala sa ospital, kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado.